Hi, this is your Tito Martha. Welcome to my channel, My Sunny Insoy at iba pa. Please don't forget to like, comment, and share. At kung di pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong videos. Nandito po tayo ngayon sa farm. Actually, nag-harvest kami ngayon. Ang tinanim namin dito is dalawang klaseng NK. Bukidnon or Malay-Balay Bukidnon, our place is a highly elevated area. This is NK 6130. Yan siya. 6130. Yan ang kanyang ano. Dito sa ating video ngayon, i-compare natin ang dalawang NK na tinanim namin. Ito nga 6130 and NK 6505. Dito sa area na to, ang tinanim namin is NK 6130. By the way, disclaimer lang po. Lahat po na nababanggit kong product dito sa aking video are not sponsored product. Bali, we're trying to test kung maganda ba ang mga produktong ito dito sa aming lupa. NK6130 and NK6505 are compatible or designed to be to be planted in highly elevated area. Since Bukidnon or Malay-Balay Bukidnon, our area is highly elevated, which is 500 meters above sea level. Compatible ito sa ating area. Tapos, ito kasing sa ibang area ko kasi nagtanim din akong ibang hybrid na corn na like Decalb 8131S and Pioneer 6330. Yun. Bali, eto, naglagay kami ng tent dito para matutulugan ng aming mga tao during the harvest season. Ayun. Pioneer 6, ang tinanim nga pala namin dito, correction, is NK 6103 and NK 6505. Dito sa area na to, itong nakikita ninyo, o kaya yung pinakita ko kaninang mais, yun ang Pioneer, NK6103. Yun. Dito sila natutulog, oh. Yan. Diyan. I-compare po natin siya sa NK6505, which is, parehas po silang produce ng Syngenta. Ang napansin ko po kasi, ang NK6103, medyo maliit po ang kanyang puso. Or yung kanyang corn cob. Maliit po siya. Pero, kung makikita nyo po kasi siya, wala pong masyadong daob. Ang daob po yun yung mga sirang mga mais. Kasi po, medyo maulan po talaga. Ito po, dito po, 6505 po ang natanim dito. Napansin ko po sa NK po kasi, nakakatagal sila sa sobrang init at sa sobrang ulan. Hindi sila madaling masira. Yun po yung napansin ko sa NK ha. This is excuse me po. Bali, yun po yung napansin ko dito sa NK. Lahat po ng NK na natry ko, nakaka-resist sila ng sobrang init at sobrang ulan. Pag sobrang ulan kasi, makikita mo dyan yung madaming daob. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura ng daob. Yung parang nag-iitim-itim yung kanyang corn kernels. Yun. Pero,
medyo maliit lang yung kanyang corn cobs. Ibig sabihin, maliit yung kanyang pamuso ba, yung pinakamais mismo, maliit. Tsaka yung kanyang butil or kernels, medyo maliit. Yun po yung medyo pangit sa EDK. Pero, kung papapasihan po natin ang resistance niya sa init tsaka ulan, magaling po ang NK. Tsaka, hindi po namimili ng lupa. Kahit pangit na yung lupa mo, maganda pa rin tubo. Ito naman po yung NK6505. Medyo malaki po siya kaysa dun sa NK6103. 6130 o 6130. Ito po, NK6505. Yan. Malaki po ang ano. Tsaka konti lang po talaga ang pangit ang sira dyan. Mas marami po yung ganyang itsura niya. So, dito, papakita ko po sa inyo, ayan, dito 6130 ang itanim. Ayun, ang na-harvest po namin dito, actually, it's 500 sacks na tipuso. Ang tipuso po kasi is a whole corn with the kernel and the corn cob. Yan. 500 na ganyang karami ang sa laman ng isang sako. So, approximately, yung 500, yung sakong yan, isang sakong ganyan, kasi 40 to 45 kilos po yan. Yan. Kaya, we're approximating na ang na-harvest po namin is 20 tons of corn na nandun pa ang corn cob and corn kernel. Yun. 20 tons. Ang aming approximate, kasi hindi na po namin natitimbang yan siya. Approximately 20 tons po ang aming na-harvest. Tapos dito po, ipapakita ko po sa inyo ang itsura po ng NK6130. Yan po. Based on our farmers, konti lang po talaga ang ang ganito ang itsura. Papakita ko po sa inyo ang daob. Ganito ang itsura ng daob, yung talaga parang siya, magaan siya na nasira na yung konti lang po daw yung gano'n. Sabi po ng mga nagsanggi or nag-harvest ng aming mais. Yan po, maganda din po yung medyo maliit lang siya. Yan, ganyan lang po ang kanyang unlike sa ibang hybrid na corns. Yun, medyo maliit yung kanyang corn mismo. Ayun. To recap, ang pinanin po namin dito is NK6130 and NK6505. Ang nagustuhan ko po sa dito sa NK products are nakaka-resist po siya ng init tsaka sobrang ulan. Konti lang po ang nakuhang o na-harvest na medyo daob. Mas madami po yung ang na-harvest po namin dito is 500 sacks na tag 40 kilos, 40 to 45 kilos po yung isang ganyan. Yun. Kaya more or less 20 tons po yung na-harvest namin na corn with a corn kernel and a corn cob. Yun po. Enjoy na lang po ang the rest of the video. And thank you so much for watching. Again, this is your Tita Martha saying happy maisan everyone. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong video. At kung nakasubscribe naman po kayo, huwag niyo po pakalimutan na mag-like, comment, na ayon po sa ating video please. At kung hindi po ka malabisan, paki-share na rin po itong video para makatulong din po tayo sa ating kapwa farmer about this video. By the way, disclaimer,
all products are not sponsored products, and lahat po ng aming pamamaraan dito are all based on our experience as an ordinary farmer. Again, this is your Tita Martha saying Happy Maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day everyone.